Good day everyone. Today po may quick tutorial lang po tayo ngayon sa DSLR boot, no. Sa version 6 yung offline po, no. Ang tutorial po natin ngayon ay camera setting tutorial, no. So open lang po natin yung ating DSLR boot, no. Bali yung camera natin nakasalpak na po, no, naka-connect na po yung camera natin, no. So kapag yung inopen yung application nyo tapos nakasalpak na yung camera nyo, automatic naman yan madidetect na nung application. So sa tulad ng sabi ko sa mga previous na tutorial ko, kapag bukas nyo ng version 6 na DSLR boot, may lumalabas na ano yan, may nagpa-pop up itong software updater. So, pipiliin nyo dito, skip update lang or remind me later. Tapos, so, launch tayo ng event natin. So, kapag nakakonect yung camera natin, automatic yan na nakakonect, no? Pansin nyo, hindi siya nakafocus, no? So, huwag maglala kasi naka-open yung autofocus natin. So, once na nag-start yung session natin is maglilinaw din po yan, no? So, tignan nyo, pansinin nyo dito sa may side na to, sa kanan, nadetect niya agad yung ating camera, no? Gamit natin camera ngayon ay Canon EOS 200D po, no? So, pwede rin natin ilagay dyan yung ating webcam. So, ang tutorial natin is about camera setting, no? So, kapag nakasalpak yung inyong DSLR boot, pupunta lang kayo dito sa setting. Tapos, ang hahanapin nyo po ay syempre yung inyong camera. Camera setting po ang pag-aaralan natin today, no? So, open natin yung camera. So, pansinin nyo, dito natin pisan sa taas, auto trigger camera. So, kailangan lagi siya naka-on. Ibig sabihin, kapag ka naka-off to, hindi mag-trigger yung camera kapag naubos yung countdown yung sa session nyo, no? During ng countdown. Di ba? After ng countdown, mag-shut yung camera automatic. Ito po yun. So, kailangan naka-on lang yan. Leave nyo lang yan as is. Kasi ito webcam, pwede nyo itong i-on. Kunyari, wala pa kayong camera. Gusto nyo mag-practice ng pag-aralan yung program ng DSLR boot. I-on nyo to para gumana yung inyong mga webcam, no? Webcam resolution yan, pwede na yan. Or pwede nyo rin siyang itodo kung gusto nyo, no? Para mataas yung malinaw pag sa mga webcam nyo. Then, sa live view, dito, take note nyo to, Itong nasa unahan, enable, kapag ka naka-off to, hindi nyo siya makikita doon sa screen nyo. So, testing natin, Then, pagka ito, dalawa yan display on start screen. So, pwede siyang naka-off. Tapos pag naka-off yung parehas, hindi nyo po siya makikita doon sa start screen nyo, no? Ito yung start screen natin. Nakita nyo, naging photo lang siya. Kasi ito yung nakaset natin, Pero kapag ka naka-live view tayo, ang makikita nyo po dyan kung ano yung nakikita ng inyong camera po, no? So, pag in-on nyo yan, tapos din-display nyo on start screen, yung dalawang yan, ang lalabas po dyan ay kung ano yung nakikita ng inyong camera. Katulad po nyan, yung nasa screen nyo, nakikita nyo po ako. Tapos, balik tayo sa setting. Sa my camera. So, pansinin nyo to, mirror image, no? Yan. Bali, ito, lagi lang to naka-on. I-leave natin to as is lang. So, pansinin nyo, mag-shot tayo, So, naka-default yan, naka-check po, Baka malito po kayo. So, ganyan, pansinin nyo po, mag-picture tayo. Pansinin nyo, nakataas yung kanang kamay natin. Pero once after ng shot, ang pinaka-shot niya, dahil naka-mirror, is nasa kaliwa po siya, di ba? No? So, ganyan po yung itsura nung naka-mirror. Tapos, ulitin natin, nasa kanan yung kamay ko. Syempre, dapat nasa kanan din siya, di ba? So, nasa kaliwa. So, normally, ganyan po ang setup po ng default ng photo booth. Wala po yung pag nasa kanan ka, nakapwesto, nasa kanan din yung photo nyo. So, meron pong special na ano po doon na setting, no? Kapag gusto nyo po nun. So, kapag gusto nyo yung, kunwari, nasa kanan yung kamay nyo, nagpa-picture kayo, tapos nasa kanan din pagdating doon sa print, pagka ganun po ang gusto nyo, i-DM nyo po ako sa TikTok o sa Facebook, Boss TV Tutorial. So, meron po kayo doon na special na process na gagawin para ganun po yung lumabas, no? Tapos, balik tayo ulit sa setting natin.
Ang sunod natin, rotation ito, huwag nyo itong i-rotate, normal lang ito, naka-zero lang. Tapos display on start screen, kapag yan, katulad ng pinakita ko sa inyo, naka-live view siya. Ang pinaka ninonote nyo lang po dito is ito pong Canon Auto Exposure po. Ibig sabihin po nitong Canon Auto Exposure na to, kapag ka naka-on yung camera nyo, tapos naka-check yan, kahit madilim pa po dun sa lugar ninyo, kahit hindi naka-set up yung camera nyo, malinaw pa rin po yung inyong yung itong live view. Malinaw pa rin yung live view nyo kahit na madilim po yung sa setting ng camera nyo. So kapag wala kayong flash na gagamitin, lagi nyo pong i-off ito, itong Canon Auto Exposure. Lalo na kapag naka-off yung inyong camera. Ito. Yan. Sisave nyo lang po. Sisave nyo lang po yan kapag yan. Ganyan po. So, napapansin nyo kasi malinaw yung setting natin doon sa camera natin. So, testing natin na. Ay, nagulo. Isa pa. So, ginagalaw ko kasi yung camera. Ayan, lumabo tuloy. Wala sa may simulas, wala sa may toothbrush, wala. Ayun o, ilaw o, tsaka blow. Hindi ko naman sinabit sa loob lagayan. So, ayan. So, ayan. Tumayin yung top, nakakita nyo yung so, ayan. Balik tayo ulit sa setting. So, di ba nasa setting kayo? So, kung gagamit kayo ng camera na kung gagamitin nyo yung flash ng camera nyo, o kaya may gamit kayo strobe flash, pindutin nyo po ito, no? Or gagamit kayo ng mga lights nyo, yung mga continuous lights nyo. Continuous light nyo, guys, gamitin nyo po ito, no? Yan. Laging i-on nyo yung auto exposure kapag may flash kayo. Ay, yung pag naka-continuous light po kayo, wag nyo pong i-on to, i-off nyo lang po. Para kung ano yung nakikita nyo yung lights nyo, kung ano yung nakikita ng camera nyo, yun yung actual na lights po na output po ninyo. Pero kapag naka-flash po kayo, i-on nyo po ito. Ibig sabihin nito, kapag yung sa setting ninyo is, di ba may setting kayo, may time na pagka malabo yung sa pag maayos yung setting nyo, tapos gabi, medyo madilim po yan dun sa may live view nyo eh. So, ibig sabihin, pag inon nyo to, malinaw po yan sa live view nyo, tapos pag nag-flash po yun, hindi po apektado po yung flash setting nyo po, no? So, ulitin ko lang, pag may flash kayong gagamitin or may store flash kayong gagamitin sa event nyo, lagi pong nakacheck itong Canon Auto Exposure. Pero pag ang gamit nyo po ay continuous light lang po, i-off nyo po ito para kung ano lang yung nakikita ng camera nyo, kung madilim, para ma-adjust nyo po, no? Ayan. So, save nyo lang natin. Ayan. Yun po yung ating i-check ko, may natira pa, no? So, Canon delay capture, ito, leave lang po to. Huwag nyo po i-check to, no? Yan. Uncheck nyo lang po yan. Leave as is lang. Yan. So, yan po yung tutorial natin sa camera setting, no? Sa camera setting natin, no? So, kung nagustuhan nyo po yung tutorial natin sa camera setting, is pa-like and subscribe mo lang po sa channel natin. Thank you for watching!